AC. Nandito na si Director Shu. Inutusan kitang magdala ng kondom. Bakit ang tagal mo? Huwag mong isipin na dahil gusto ni Lolo na magpakasal tayo, ay tunay ka ng asawa ng tagapagmana. Aso ka lang sa paningin ko. Alam mo ba yun? Naihatid ko na ang gamit. Aalis na ako. AC. Tingnan mo siya. Anong klaseng ugali yan? Hayaan mo na siya. Ang mga babaeng kasing tigas ng kahoy at boring na gaya niya. Kapag tiningnan mo, nakakawala ng gana. Kapag ganyan ang sinabi mo kay Director Shu, masasaktan siya. Tingnan mo ang suot niya. Walang kaapil-apil bilang babae. Sinong lalaki ang magkakagusto sa kanya? Nakakainis ka, AC. Nanunood pa rito si Director Shu. Isipin mo na lang na decorasayon lang siya rito. Basta't masaya ka, kahit anong laro ay ayos lang. Todo bigay akong makikipagtulungan. Ikaw talagang pasaway ka. Sa pagkakataong ito, dapat ay may maiuwi ka ng mapapangasawa. Ang lalaking ito, mula sa mukha hanggang sa pananamit. Pasok na pasok sa panlasa ko. Sabi mo matigas ako at boring. Kanya-kanyang laro na lang tayo para patas. Kahit anong laro ay ayos lang, di ba? Paano mo gustong maglaro? Depende na yan. Kung hanggang saan ang kaya mo. Talagang todo bigay ang pakikipagtulungan. Pakiramdam ko ay parang kinalas at binuong muli ang katawan ko. Anong hinahanap mo? Gising ka na pala. I-send ko na lang sa iyo ang bayad. Mukhang sa performance ko kagabi, ay kontento ka naman, HMM. Hindi na masama. Add mo na kita sa WeChat. Bata. Matagal na tayong hindi nagkita. Ate Chingwon, gusto ng perfume museum na makuha ang gawa ninyong Misty Iris para sa kanilang koleksyon. Tingnan mo, pumayag ka na sa kanila, pero huwag na huwag mong ibubunyag ang pagkakakilanlan ko. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam na ikaw ang perfume queen na si Alice. Sinong nagpapasok sa iyo rito? Nandito na si Tito. Pinapasando ka ni Lolo para sa hapunan ng pamilya sa mansyon. Sige, magbibihis lang ako. Huwag ka nang magbagal. Ang pagbabalik ni Tito ngayon ay tiyak na para sa mana. Maging matalas ka mamaya. Pakiramdaman mo kung anong balak niya. Ma. Kumusta po, Tita Wen? Ay nako. Nandito ka na pala, Chingwon. Itong si Gusi namin, bata pa lang ay pasaway na talaga. Salamat sa pag-aalaga sa kanya sa loob ng maraming taon. Kung may hindi man kayo pagkakaunawaan bilang mga kabataan, huwag nyo na sanang gambalin pa ang matanda, para hindi na siya mag-alala pa. Alam ko po. Bilang isang ulila, hindi siya karapat-dapat kay Gusi. Pero mabuti na lang at marunong siyang makuha ang loob ng matanda. Mabait, masunurin, at madaling pasunurin. Lolo. Dinala ko po si Shu Chingwon para bisitahin kayo. Bakit parang pamilyar ang likod na iyon? Magandang araw po, Lolo Go. Kung alam lang ni Matandang Shu, na mayroon siyang ganito kab-8 na apo, kahit sa kabilang buhay, siguradong matutuwa siya.
Siya pala talaga iyon. Basta't masaya kayo. Kahit anong laro ay ayos lang. Ito na ba iyon? Ito ang bunso kong anak, si Gu Jingshen. Matagal siyang nanirahan sa ibang bansa at kamakailan lang bumalik. Ito naman ang anak ni Matandang Shu. Ang mapapangasawa ng pamangkin mo. Lintik na yan. Nakatulog ko pala ang tito ng mapapangasawa ko. Ikinagagalak kitang makilala, pamangkin. Ikaw, kumusta po, Ginoong Gu? Bakit parang napakalayo ng tawag mo sa akin? Parang ang katawan kong pilit na binuo ay muling magkakalas-kales. Gu Jingshen. Mabait na bata si Shu Qingwan. Huwag mo siyang takutin. Mabait. Kasalanan ko po. Natakot ba kita? Hoy, sino ka man? Ipaghain mo ako ng kanin. Siya ang mapapangasawa mo. Hindi mo siya katulong. Tama si Tito. Hayaan na lang natin si Nanay Wu ang gumawa niyan. Nanay Wu. Shu Qingwan, maupo ka na at kumain. Ang Global Perfume Competition, kumpirmadong gaganapin sa Shanghai sa susunod na buwan. Ito ang mga detalye, pakitingnan mo. Napakagandang balita, Su Chen. Tulungan mo akong makuha ang kampyonato sa buong bansa. Para ang negosyo ng pabango ng Gu Group ay makapasok sa pandaigdigang merkado. Oo nga, madalas akong sumasali sa iba't ibang kompetisyon sa Europa. Mayaman ako sa karanasan pagdating sa mga labanang ganito. Gagawin ko ang lahat para maging mahusay sa pagkakataong ito. Ginoong Go, heto na po ang kape nyo. Direktora Shu. Pakitimpla mo rin ako ng kape at dalhin dito. 3 bahagi ng asukal at 7 bahagi ng gatas. Pasensya na, pero hindi mo ako assistant. Shu Qingwan, kapag nanalo ako sa kompetisyong ito, tiyak na palalayasin kita sa Gu Group, Kuai Shou Xingmang short drama, kung hindi lang para imbestigahan ang pamilya Gu noon, tungkol sa monopolyo sa industriya ng pabango, at ang katotohanan sa pagkasira ng pamilya ko. Kahit isang sulyap sa kanya ay nasusuka ako. Hindi ba't ito ang tanyag na si Binibining Shu? Samahan mo akong uminom. Umalis ka nga. Isang bagsak na tagapagmana ka lang naman ng pamilya Shu. Isang yaya lang sa tabi ni Gusi. Huwag kang magmalaki. Kung sasama ka sa akin, pwede pa kitang gawing totoong kasintahan. Hindi ka naman talo roon, di ba? Sinabi ko nang umalis ka nga. Ayos ka lang ba? Kanina hindi. Pero ngayong nandito ka na, ayos na ako. Sino ang may lakas ng loob na makialam sa akin? Gusto mo bang mamatay? Mr. Gu. Liz. Ibaba mo ako. Lasing ka na. Bibilhan kita ng gamot pampawala ng lasing. Tito. Huwag kang aalis, pwede ba? Tito, ang bango mo naman. Hiha, ito ba ang gusto mo? Halikan mo ako. Tito. May sasabihin ako sa inyo.
Sige. Hindi ko alam na kayo pala ang tito ng pamilya Go. Ang nangyari sa atin. Isipin na lang natin. Na hindi kailanman nangyari. Wala na ba ang lasing mo? Mga matatanda na tayo. Ang mga ganitong bagay, hindi ba't pareho naman nating ginasto to? Bakit? Sineseryoso ba ito ni tito? Paano kung sineseryoso ko nga? Fiancé ako ng pamangkin ninyo. Hindi pa sa ngayon. Pwede mong sabihin sa akin kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo, napakaganda ng pagkukunwari ko. Pero nabasa niya agad ako sa isang tingin lang. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo hahadlangan. Ang gusto ko lang ay kanselahin mo ang kasal. Imposible. Binabalaan ko kayo, huwag ninyo na akong galitin. Kung hindi, ang balita tungkol sa pang-aapi ninyo sa fiancé ng pamangkin ninyo, ay magiging headline sa mga balita bukas. Masakit. Pang-aapi ba ang tawag dito? Gusto lang kitang tulungan. Walang sino man ang makakatulong sa akin. May gagawin pa ako, aalis na muna ako. Kapag nagbago ang isip mo, bumalik ka lang sa akin kahit kailan. Hiha. Alam ko namang hindi mo na ako naalala. Hi. Mukhang kumpleto na ang lahat, hindi ba? May dalawa akong bagay na gustong i-anunsyo. Ang unang bagay. Nagdesisyon akong tanggalin si Xu Qingwan sa posisyon bilang direktor. At si Su Chen ang magpapatuloy sa tungkuling ito. Ang pangalawang bagay, para sa pambansang paligsahan ng pabango sa susunod na buwan, si Su Chen ang mamamahala sa lahat. Ang negosyo natin ay nakatuon sa tradisyonal na paggawa ng pabango, at paggawa ng iba't ibang uri nito. Lahat ng pabango ng kumpanya, lahat ng ito ay ako ang nag-develop, wala kang pakialam sa desisyon ni Lolo, at ng Board of Directors. Wala kang karapatang tanggalin ako. Huwag mong isipin na dahil kinakampihan ka ni Lolo, ay wala na akong magagawa sa iyo. Si Su Chen ay isang perfumer na galing pa sa ibang bansa. Ano bang laban mo sa kanya? Hanggat hindi pumapayag si Lolo, hindi mo ako basta-basta mapapaalis. Sa posisyon ko bilang R&D Director, ikaw. Kung ganoon, magkaroon tayo ng patas na laban. Nabalitaan ko na ang Dingsheng Group ay magbubukas ng sangay sa Shanghai sa susunod na buwan. Pumunta kayo ni Su Chen sa Dingsheng Group. Kung sino ang makakuha ng kontrata sa kanila, siya ang mananatiling R&D Director. Sige ba? Ayaw ko rin namang gamitin ang background ko sa ibang bansa para lamangan ka. Maglaban tayo ng patas. Ayos na ba iyon sa iyo? Sige. Saksi kayong lahat na naririto. Tayo ay may isang salita. Nakausap ko na ang Go Group, ang business manager na si Manager Lu. Nasabihan ko na siya. Pagpunta mo roon, pipirmahan agad ang kontrata. Habang siya ay tiyak na itataboy lang sa labas, ang posisyon ng R&D Director ay tiyak na magiging sa iyo. Gagalingan ko talaga ang performance ko. Xu Qingwan. Tingnan natin ngayon kung ano ang ailalaban mo sa akin. Ate Qingwan, kung gagamitin mo ang pagkakakilanlan mo bilang perfume queen, na si Alice, para makipagkita sa CEO ng Dingsheng Group, siguradong haharapin ka niya. Hindi pa ito ang tamang oras para ibunyag ang sikreto ko. Kailangang maghintay ng tamang pagkakataon. Tito. Bakit po kayo narito? May pinuntahan lang akong kaibigan. Kung ganoon, kilala niyo po ba ang CEO ng Dingsheng Group? Hindi. Bakit? Interesado ka ba sa kanya? Anong pakialam mo? Sa bagay. Paano mo naman makikilala ang misteryosong tagapagmana na iyon? Lagi niyang tinatanggihan ang lahat ng bisita, kahit ang pangalan niya. Walang nakakaalam sa labas. Susubukan ko na lang din ang swerte ko. Samahan kita. Iba talaga ang Dingsheng Group, kahit ang gusali ng sangay nila sa Shanghai. Napakagara tingnan. Bumaba ka at sunduin si Binibining Xu. Tandaan mo,
Huwag na huwag mong ibubunyag ang pagkakakilanlan ko. Sumama ka sa akin sa loob. Sige. Ah. Magandang araw. Ako si Shu Qingwan mula sa Go Group. Nais ko sanang makipagkita sa inyong CEO. Maaari po bang pakiabiso sa kanya? May appointment ka ba? May appointment ka ba? Ha? Wala. Ang CEO namin ay hindi basta-basta. Nakikipagkita sa kung sino-sino lang. Kayong dalawa, dahil wala kayong appointment, umalis na lang kayo. Ganyan ba talaga ang trato ng kumpanya nyo? Sa mga kliyenteng bumibisita, anong karapatan mong pangaralan kami? Leyes na, bilis. Mahiya ka naman sa mga sinasabi mo, matuto kang gumalang. Director Shu, kailan ka pa nagsimulang sumama sa kung sino-sinong lalaki? Akala mo ba makikita mo ang CEO ng Dingsheng Group? Masyado kang ambisyosa. Umuwi ka na. Bakit? Pumayag ba siyang makipagkita sa iyo? Siya ay isang tanyag at makapangyarihang tao sa Beijing. Hindi siya basta-basta nakikita ng kahit sino. Pero si Gusi, kinausap na si Manager Luo para sa akin. Miss Su. Pasensya na sa paghihintay. Ibinilin ka sa akin ni President Go. Terrace sa taas para mag-usap. Salamat, Manager Lo, sa pagsalubong sa akin. Itong si Shu Qingwan, nanggugulo rito at gustong makita ang CEO. Wala siyang modo at hindi alam ang patakaran. Sa tingin ko dapat na siyang paalisin agad. Syempre naman, magpapatawag ako ng tao para palayasin siya. Ganoon ba? Bakit hindi ko alam na, ang isang Manager Lo ng Dingsheng Group, ay ganito kalakas ang loob? CEO. Bakit hindi ko alam na, ang isang Manager Lo ng Dingsheng Group, ay ganito kalakas ang loob? Kahit nasa malayo ko lang nakita ang CEO noon. Sigurado akong hindi ang lalaking ito iyon. Ano pang hinihintay nyo? Palayasin nyo sila. Opo. Tigil. Assistant yan. Ang dalawang ito ay walang galang sa CEO. Paalisin ko na sana sila. Tumanggap ka ng suhol, at inabuso ang iyong kapangyarihan. Sisisantihin ka na. Bumalik ka at hintayin ang investigasyon ng kumpanya. Sisisantihin ako. Ilabas siya rito. Bakit? Anong ginawa kong mali? Bakit, Miss Shu? Naghihintay ang CEO sa opisina. Nais niyang pag-usapan ang tungkol sa kolaborasyon. Sige. Assistant yan. Ako ang kinatawan ng Go Group para pag-usapan ng partnership. Kung ganoon, sumama ka na rin sa taas. Basta makuha ko ang kontratang ito, mapapalayas ko na si Shu Qingwan, mula sa Go Group. Kaya nga ba, ang mga taong nasa ibaba ay talagang walang alam sa patakaran? Para sa iyo ba ang upuang ito? Mister, yan, tuloy po kayo. Mister, yan, pakiusap. Hindi ko po karapat-dapat ito. Ano ba talagang laro ang ginagawa ng CEO? Ibigay ang mga kontrata ng Dingsheng at Go Group kay Miss Shu. Masusunod po, CEO, Mr. Yan, tungkol sa pagtutulungang ito. Ah. Ang pagtutulungang ito. Kay Miss Shu lang kami makikipag-usap. Sa akin. Opo. Mister. Yan, ako ang tunay na kinatawan ng Go Group. Ano namang mapapala mo kung sa kanya ka makikipag-usap? Miss Su, sa pagkakaalam ko, wala ka pang nagagawang. Kahit isang award-winning na pabango, hindi ba? Sa tingin ko, kulang ang kakayahan mo sa trabahong ito. At masama pa ang ugali mo. Walang kwenta ang panlasa mo, kaya hindi ka karapat-dapat maging kinatawan sa negosasyon. Dahil lang ba sinabi mong hindi ako bagay, hindi na talaga ako bagay. Ikaw ba ang nagpapasya rito? Hindi mo ba nakita, ang mga empleyado sa labas kanina, kung paano nila ako sinalubong? Gusto kong makita ang inyong CEO. Ito mismo ang kagustuhan ng aming CEO. Kung hindi si Miss Shu ang makikipagnegosasyon sa amin, kakanselahin ng aming Dingsheng Group, ang pakikipagtulungan sa Go Group. Wala akong pakialam. Gusto kong makita ang inyong CEO ngayon din. Nasaan siya? Palabasin mo siya para harapin ako, Miss Su. Umalis na po kayo. Kung hindi, mapipilitan akong tumawag ng gwardya. Ikaw, Mister. Yan, ako naman talaga ang may hawak ng proyektong ito sa simula pa lang. Huwag po kayong magalit, nagsisinungaling ka, Su Chen. Kung magpapatuloy ka sa pagwawala, at masira ang proyektong ito, sa tingin mo ba ay ipagtatanggol ka pa rin ni Gusi? Miss Su. Umalis na lang po kayo.
Ang pusong bato ni Mr. Gu, sa wakas ba ay titibok na? Hindi ko akalaing si Tito ay marunong din palang mag-asikaso sa bahay. Gusto mo ba? Lahat ng ito ay mga paborito kong pagkain. Napaka-maalalahanin mo talaga. Tikman mo muna. Masarap nga, mabuti naman kung gusto mo. Tikman mo rin ito. Napakasarap talaga, bakit hindi ka sumasabay sa akin? Kumain ka muna. Kung ganoon. Ako naman ang kakain. Bakit? Naadik na ba sa akin si Tito? Naadik. Tito, lumayo ka muna. Nandyan na si Gusi. Hindi mo ba nararamdaman na nakaka-excite ito? Anong nakaka-excite? Bilis. Dull iyan mo. Yari tayo kapag nahuli. Chingwon. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Balita ko ay may ibang lalaki ka na. Mahalaga ba iyan sa iyo? Ang makuha ang kontrata sa Dingsheng Group. Ang mas mahalaga, hindi ba? Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Pero babalaan kita. Maging magalang ka kay Su Chen mula ngayon. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung mag-iba ang timpla ko. Ayaw ko nang makipagtalo sa iyo. Umalis ka na. Huwag mong isipin na dahil nakuha mo ang kontrata ng Dingsheng, ay pakakasalan na kita. Sigurado na ang pag-atres ko sa kasal na ito. Saan galing ang lamok na ito? Sino ang tinatawag mong lamok? Kinagat ba kita? Bakit mo ba gustong-gustong magpakasal sa kanya? Mahal ko siya. Magsabi ka ng totoo. Sige, gusto ko lang ang pera niya, masaya ka na. Pagdating sa pera, mas marami ako kaysa sa kanya. Bakit hindi mo subukang ako ang pakasalan mo? Pag-iisipan ko. Ate Chingwon, tungkol sa pinapaimbestiga mo sa nangyari noon, may lead na tayo. Hihintayin kita sa bar sa West Street. Ilang taon akong nagtiis. Sa wakas, papalapit na ako sa katotohanan. May kailangan lang akong asikasuhin sa labas. Assistant yan. Nakalimutan kong ipakilala sa iyo. Ito ang aking maliit na assistant. Jing Shen. Ikinagagalak kitang makilala. Manager yan. Kung wala nang iba, pirmahan na natin ang kontrata kay MS. Shu, bakit parang wala kang modo? Hindi ko pa nasasabi kay manager yan. Ang mga detalye ng ating kolaborasyon. MS. Shu, kahit anong kondisyon ay tatanggapin namin. Pwede na nating pirmahan ang kontrata ngayon din. Manager yan, sigurado na ba kayo riyan? Pero hindi ko dala ang kontrata. Madali lang iyan. Magpapatawag ako ngayon din, para magpa-print ng 2 kopya. MS. Shu, naway maging matagumpay ang ating pagtutulungan. Para sa ating tagumpay. Dito po tayo. Bakit nakatunganga ka lang? Kunin mo ang bag. Mukhang maganda ang ginawa ko. Siguradong may promotion at umento ako nito. Tito, magaling ang pinakita mo ngayong araw. Bilang reward, ililibre kita ng pagkain. Mas sincere kung ikaw mismo ang magluluto. Walang problema.
Hindi ba't pinapanta kita kay Manager Lu para pumirma ng kontrata? Anong nangyari sa iyo, AC? Para maaga ang proyektong ito sa akin, si Chingwon ay nagdala ng kung sinong lalaki. Nanggulo sila sa Dingsheng Group. Sinubukan ko lang siyang pagsabihan. Pero ang mga tao sa Dingsheng Group ay pinalayas pa ako. Ang tindi mo rin, Chingwon. Nagpapanggap kang inosente sa harap ko. Ayaw mo man lang akong pahawakin sa iyo. Pero sa likod, lumalandi ka pala sa ibang lalaki. Sinira mo pa ang pakikipagtulungan natin. Ang lakas ng loob mong baban ako ng telepono. Maghintay ka lang dyan. Pupuntahan ko si Chingwon ngayon din, para mabigyan ka ng katarungan. Ate Chingwon. Uminom muna tayo. Ate Chingwon, may nalaman ako sa investigasyon ko, noong ginamit ng pamilya Go ang kaso ng monopolyo sa pabango, para gipitin ng pamilya Shu. Pero ang totoong utak na nagtulak sa pamilya Shu sa kapahamakan, ay ang tunay na salarin. Masyado siyang misteryoso, hindi ko pa mahanap ang detalye tungkol sa kanya. Ang alam ko lang ay nasa ibang bansa siya. Dahil sangkot din ang pamilya Go. Kung ganoon, palabasin natin ang ahas sa lungga. Ay, oo nga pala, meron pa. Matapos mangyari ang insidente sa pamilya Shu noon, pumunta si Jing Shen sa ibang bansa. Mukhang nag-iimbestiga rin siya tungkol sa katotohanan noon. Ibig mong sabihin, tinutulungan niya ako. Sa ngayon. Mukhang ganoon nga. Pero hindi rin natin masisiguro kung may ibang balak siya. Totoo iyan. May iba nga siyang balak. Sige, dahil nakuha mo na ang kontrata sa Dingsheng Group, kung ganoon, ang posisyon ng design director ay sa iyo pa rin. Pero sumusweldo ka sa kumpanya. Ang pagpirma ng mga kontrata ay bahagi ng trabaho mo. Mula ngayon, ikaw ang may buong responsibilidad dito. Kapag may nangyaring hindi maganda, mananagot ka sa akin. Tungkol naman kay Su Chen, nagdesisyon na ang Board of Directors. Si Su Chen ang magiging Deputy Director. Sa susunod, hindi na niya kailangan pang mag-ulat ng trabaho kahit kanino. Diretso na siya sa akin. Salamat, Gusi. Gagalingan ko po talaga. Tungkol sa Global Perfume Competition, tamang-tama, magbibigay rin ako ng detalyadong ulat sa inyong lahat. Sa susunod na linggo, ang Global Perfume Competition ay formal nang magsisimula sa Heishi. Lahat ng kumpanya ng pabango sa bansa ay magpapadala ng kinatawan para sa kompetisyong ito. Su Chen. Nag-aral ka sa ibang bansa at bumalik na isang perfumer. Mas may karanasan ka sa mga internasyonal na kompetisyon. Sana ay makapagbigay ka sa Go Group ng mas marami pang sorpresa. Salamat, Gusi, sa pagkakataong ito. Gagawin ko ang lahat para makuha ang kampyonato. Dahil ako ang kakatawan sa Go Group sa kompetisyon. Director Chingwon, maaari mo bang ibigay ang pinakabagong pananaliksik at mga datos ng produkto sa akin? Ang mga datos ng pabangong iyon ay sarili kong gawa. Ibig mong sabihin, gagamitin mo ang pinaghirapan ko para sa kompetisyon. Siyempre hindi, kulang lang tayo sa oras at mabigat ang gawain. Iniisip ko lang din ang kapakanan ng kumpanya, kaya gusto ko lang makita ang mga datos mo. Hindi ko ibibigay sa iyo ang mga datos ko, kung wala kang tiwala sa sarili mong sumali sa kompetisyon. Pwede namang iba na lang ang sumali. Sinong nagsabing wala akong tiwala sa sarili? Nagtrabaho kaya ako sa studio ni Alice, nang medyo matagal. Ang manalo sa ganitong kompetisyon ay sisiw lang sa akin. Ang tinutukoy mo ba ay ang reyna ng pabango na si Alice? Siya ay espesyalista para sa Europa. Nagbibigay ng eksklusibong pabango para sa mga royal family. Isa siyang world-class master. Ang ginawa niyang Miss Iris ay kinuha at itinago sa perfume museum. Sino ang mag-aakalang si Su Chen ay nagtrabaho pala sa studio ni Alice? Siguradong mapapasakan niya ang panalo sa kompetisyong ito. Kung ganoon, kilala mo pala si Alice. Siyempre naman, kilala ko siya. Noong nag-aaral pa ako sa Europa, araw-araw kaming magkasama ni Miss Alice. Tumutulong ako sa kanya sa lahat ng bagay. Malaki ang tiwala niya sa akin. Kung hindi lang ako maagang bumalik dito sa bansa, sa ngayon, baka ako na ang pinakamaasahang assistant niya. Dahil ganoon pala, ang entry natin para sa Global Perfume Competition, ipinapaubaya ko na sa iyo. Kahit wala akong karapatang sumali sa core research team ni Alice. Pero nakagawa naman ako ng ilang suportang trabaho sa paligid. Wala namang makakaalam kung totoo o hindi. Chen.
Naniniwala ako na ang pabangong ididisenyo mo ay mas magiging sikat kaysa sa gawa ni Chingwan. Hinding-hindi ko bibiguin ang inaasahan ni President Gu. Desidido na ako. Tapos na ang meeting. Manatili ka muna, basta't manalo ako. Bilang kampyon sa kompetisyon, wala nang makakaalis sa akin. Sa posisyon ko rito sa Gu Group. Anong kailangan mo? Alam na ni Lolo na nakuha mo ang kontrata sa Dingsheng Group. Pinapauwi ka niya bukas ng gabi para sa isang family dinner. Chingwan, akala mo ba kung hindi mo ibibigay ang data? Hindi ko na ito makukuha. Habang buhay ka lang magiging tuntungan ko. Chingwan, maupo ka. Chingwan. Napakaswerte ni Gusi na nahanap ka bilang katuwang. Kampante na talaga ako. Tungkol naman dito, ito ang photo studio sa ilalim ng Gu Group. Maghanap kayo ng oras ni AC para magpakuha ng wedding photos. Ma. Kailangang sumali ng kumpanya sa Global Perfume Competition. Walang oras para dyan. Tama po, Tita Wen. Dapat unahin ang kanyang karera. Ayos lang po sa akin. Sige. Ang batang ito talaga, bakit parang hindi na nakikinig ngayon? Nasaan si Jing Shen? Bakit hindi pa siya bumababa para kumain? Nasa itaas po si Sir Jing Shen at naliligo. Sabi niya ay hindi na siya kakain ng hapunan. Ang batang iyon talaga. Hayaan na natin siya. Chingwan, halika. Halika at kumain na tayo. Chingwan, heto. Ay, nako. Tingnan mo, pasensya na, naging lampas-lampasan ang kilos ni tita. Pasensya ka na talaga. Pupunasan kita. Ayos lang po, Tita Wen. Hindi ka ba napaso? Gusi, samahan mo si Chingwan sa itaas. Umakyat kayo at magpalit ng damit. Chingwan. Mas mabuting itago mo na lang. Ang mga balak mong hindi naman nararapat, kundi, hindi kita mapapalampas. Lolo Go, pasensya na po, pinaghintay ko po kayo ng matagal. Ayos lang yun. Chingwan, kumain ka na. Lalamig na ang pagkain mamaya. Sige po, pasensya na sa abala. Sister Wu. Pakidagdagan ng isang set ng kubyertos. Opo, young master. Aba. Ikaw, kadalasan. Ay hindi naman. Masyadong mahilig sumabay sa aming kumain. Jing Shen. Medyo matagal-tagal na rin mula nang bumalik ka sa bansa. Hindi ka pwedeng laging pa-chill-chill lang. Medyo busy ang grupo nitong mga nakaraang araw. Pumunta ka sa kumpanya para tumulong. At asikasuhin na rin ang negosyo. Wala akong interes sa pagnenegosyo. Mukhang si Lolo ay hindi pa rin sumusuko sa pasaway na ito. Gusto pa rin niyang pamahalaan nito ang negosyo ng pamilya. Kailangan ko nang madaliin si Gusi. Nakontrolin ang Gu Group para sigurado. Kung wala kang interes sa karera, sige na lang. Pero hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mong kasal. Ngayon, ang pamangkin mo ay malapit nang ma-engage, habang ikaw ay nananatiling single for life. May gusto na ako. Kaninong pamilya galing ang babaeng yan? Isama mo siya rito balang araw para makilala namin. Oo nga. Sa pagiging pasaway mong yan. Huwag mo namang apihin ang batang babae. Kung gusto nyo ng manugang, huwag na kayong masyadong magtanong. Sige, sige, sige. Hindi na magtatanong. Hindi na magtatanong. Chingwan, kumakain tayo. Ah, anong ginagawa mo? Kumakain po. Lolo. Kapag nakuha ko na sa pagkakataong ito, ang kampyonato sa National Perfume Competition, ang stocks ng pamilya Gunatin, ay siguradong tataas pa lalo. Tama po, Dad. Ngayon ay panahon na talaga ng mga kabataan. Sa tingin ko, mas mabuting ang group natin ay ipaubaya na ng buong tiwala kay Gusi. Kapag nakapag-asawa na at nakabuo ng pamilya, natural na magiging maayos ang lahat. Narinig mo ba yun? Ihatid mo si Chingwan mamaya. Doon ka na matulog sa kanila ngayong gabi, para naman magkaapo na agad si Lolo. Ma, uminom ako. Hindi ako pwedeng mag-drive. Eksaktong may lalakarin ako at madadaanan ko ang daan nila.
Kung ganoon, ihatid mo na ang batang si Chingwan. Walang problema. Para sa iyo. Buksan mo at tingnan. Desert Rose. Face out na ito at wala na sa merkado. Hindi ito basta-basta nabibili kahit may pera ka. Posible kaya, na dahil lang hindi sapat ang dami ng pera mo. Papaalalahanan din kita ng isang bagay. Kapag nalaman ni Lolo, na may namamagitan sa iyo at sa babaeng tauhan mo, alam mo kung anong magiging bunga nito. Ikaw. Huwag mong pakialaman ang mga gawain ko. Kapag nakuha na ni Suchen ang kampyonato sa Global Perfume Competition na ito, natural na hahayaan ko si Lolo. Iwanan mo na ang kasunduan natin sa kasal. Pagdating ng oras, kahit gaano ka pa magmakaawa sa akin, wala na itong silbi. Magbibihis na ako. Lumabas ka na, please. Tandaan mong mabuti. Ang mga sinabi ko sa iyo ngayon. Tutulungan kita. Mukhang nalululong ka na rin sa akin. Bakit parang si Tito ay adik na sa akin? Oo nga. Sino ba ang nagsabing nahuhumaling ako sa katawan ni Tito? Ngayon, hindi ka na ba natatakot na mahuli tayo ni Lolo? Tutulungan kitang eye-zipper ito. Tapos ka na bang magbihis? Naipit ang buhok ko sa zipper. Bababa na ako agad pagkatapos nito. Bumaba ka na agad. Ang tapang mo talaga. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Lolo? Bata. Hindi ba mas mabuting kanselahin ang kasunduan sa kanya? Bakit? Dahil gusto kitang pakasalan. Sige ba? Tingnan natin kung gaano. Kakatapat sa akin. Aalis na muna ako. Nabubaliw na yata ako. Muntik na naman kaming mag-ano kanina. Napakabukod tanging amoy. Ang bango nito ay banayad pero hindi baduy. May tamis at sariwang bango. Deputy Director Su, hindi nakapagtatakang galing ka sa Alice Studio. Bilang dating assistant, gamit ang bagong gawang pabango na ito. Siguradong sa darating na kompetisyon, ikaw ang mag-uuwi ng korona. Pinangalanan ko itong Forest Maiden. Gusi, amuyin mo ito. Ang bango nga nito at nakakaakit. Si Gusi at si Deputy Director Su, bagay na bagay talaga silang dalawa. Tama ka, matalino na si Deputy Director Su, magaling pa, at napakalambing pa. Kaya naman gusto siya ni Gusi. Makatwiran lang iyon. Director Su, mabuti ka naman sa kanila noon. Hindi ko akalaing ganyan ang sasabihin nila tungkol sa iyo. Wala akong pakialam, Gusi, dahil sa pabangong ito. Siguradong mananalo ako sa kompetisyon. Ikaw ba talaga ang gumawa ng pabangong ito? Anong ibig mong sabihin sa tanong na iyan? Hindi ba si Chen Chen ang gumawa nito? Su Chen, tatanungin kita ulit. Ang pabangong ito. Sigurado ka bang ikaw ang nakatuklas nito? Siyempre, kahit paninakaw ko ang pinaghirapan mo, ano ngayon? Wala ka namang ebidensya. Chingwan, sinasabi ko sa iyo. Sa susunod na linggo ay si Chen Chen ang kakatawan sa kumpanya para sa kompetisyon. Subukan mong manggulo. Kahit pa umabot ito kay Lolo. Ipaglalaban ko ang katarungan para sa kanya. Sige. Aabangan ko na lang ang magiging performance mo sa kompetisyon. Narito na ang imbitasyon mula sa Global Perfume Competition. Gusto ka nilang imbitahan bilang panauhing magbibigay ng parangal.
Sabihin mo sa kanila, pumapayag ako. Nga pala. Tungkol sa pagnanakaw ni Su Chen ng iyong mga datos, hawak ko na ang CCTV footage. Gusto mo bang ipadala ito sa media? Huwag kang magmadali. Mas masaya kung ibubunyag natin ito sa harap ng lahat. Tingnan nyo. Hindi ba't iyan ang perfumer na galing Europa? Si Su Chen ba iyon? Maupo kayo. Sikat talaga siya bilang isa sa mga pinakamagandang babae sa Shanghai. Talagang nilalamon niya ang ganda ng lahat. Oo nga, isa siyang perfumer na nagmula sa Alice Studio. Siguradong sa kanya na ang kampyonato sa pagkakataong ito. Basta't manalo ako sa kompetisyon. Ngayong araw, mapapatunayan ko na ang galing ko. Nabalitaan ko na darating din si Alice, bilang panauhing pandangal para sa awarding. Dahil personal siyang darating, tiyak na magiging kapana-panabik ang kompetisyong ito. Sabi nila, darating din ang CEO ng Dingsheng Group. Mukhang sadya siyang pumunta rito, para hanapin si Miss Alice. Alice. Darating siya para maging panauhing pandangal. Bakit bigla siyang susulpot dito sa Shanghai? Gusi. Bakit nandito si Qingwan? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang sasali sa kompetisyon? Umalis ka na agad. Empleyado mo lang ako, hindi mo ako alipin. At bilang isang perfumer, ang pagpunta ko rito sa kompetisyon ay hindi na nangangailangan ng pahintulot mo, di ba? Mabuti pang umayos ka. Sa ating mga kagalang-galang na panauhin, at sa mga kaibigan nating mamamahayag. Magandang gabi sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating Global Perfume Competition. Sa puntong ito, ang lahat ng mga lahok na pabango ay nakadisplay na sa kani-kanilang mga exhibition area. Ngayon, tawagin natin ang mga hurado para sa ating mga lahok upang simulan ang pagtikim at paghatol. Tuloy po kayo. Ito ang gawa ni Miss Su. Tunay ngang may kakaibang amoy ng kagubatan. Pagkaamoy mo, parang nakaka-relax at nakakaginhawa ng loob. Para kang dinala sa gitna ng kalikasan. Ang pabangong ito ay kayang makipagsabayan sa Misty Iris na ginawa ni Miss Alice. Dapat itong mapabilang sa mga top tier na pabango sa Perfume Museum. Maraming salamat sa inyong mga papuri. Ang inspirasyon ng pabangong ito ay tunay na nagmula sa kalikasan. Sana sa gitna ng ating abalang buhay ay makapagbigay ito ng amoy ng kalayaan sa lahat. Napakagandang pakinggan. President Gu. Kung si Miss Su ay mananalo sa kompetisyon gamit ang kanyang galing, paano mo siya gagantimpalaan? Ipakikilala ko siya sa inyong lahat. Siya ang aking kasintahan. Plano ko talagang i-anunsyo ito pagkatapos ng kompetisyon. Kaya ngayong araw, sasamantalahin ko na ang pagkakataon para ibahagi ang magandang balitang ito. Congratulations sa inyong dalawa. Kung mananalo si Miss Su ng corona, doble kara ang saya para sa inyong dalawa. Maliit na bagay lang iyon. Aasahan namin ang inyong patuloy na suporta sa hinaharap. Nagtataka ako kung nasaan na si Qingwan. Naniniwala ako na ang mga hurado ay mayroon ng desisyon para sa ating mga lahok. Mayroon na silang tiyak na resulta. Kaya mamaya, ako na ang mag-aanunsyo ng resulta ng mga nanalo ngayong araw. Maaari po munang magpahinga ang lahat. Sige, mga kaibigan, hayaan ninyong ipahayag ko na ang mga nanalo sa ating patimpalak sa pabango. Saliwabungin natin ang masigabong palakpakan, at tawagin natin si Binibining Su Chen sa entablado para tanggapin ang parangal. Susunod, malugod nating iimbitahan ang ating panauhing pandangal, si Binibining Alice, na umakyat sa entablado. Ito na ang tanyag na reyna ng pabango, si Alice. Ang ganda pa ng katawan niya. Talagang nakakainggit siya. Mukhang tama lang na pumunta tayo rito para mag-interview. Sa buong industriya ng pabango, sino ba ang hindi gustong makita ang ganda ni Binibining Alice? Siya iyon, Gusi. Kilala mo ba si Binibining Alice? Kahit maging abo pa siya, makikilala ko pa rin siya. Lalo na't nakamaskara lang siya. Ang taong palagi mong iniisip. Posible kayang siya ang batang babae noon. Gusi, baka naman nagkakamali ka lang. Siyempre hindi. Binibining Alice, isang malaking karangalan na ikaw mismo ang magbibigay sa akin ng parangal. Bilang isang perfumer, sa bawat paglikha ng bagong bango, kailangang dumaan sa libo-libong eksperimento bago makuha ang pinakakasiya siyang amoy. Binibining Su Chen, sigurado ka bang ang Forest Maiden
ay sarili mong gawa. Binibining Alice. Dapat ay kilala mo si Suchen. Dati mo siyang assistant. Dahil sa gabay at impluensya mo. Kaya siya nakagawa ng ganito kahusay na obra. Ang tanging assistant ko lang ay si Lin Xia. Kailan pa? Naging assistant kita. Ang boses na ito, bakit kamukhang kamukha kay Qingwan? Kay Lin Xia ako sumunod noon. Noong gumagawa ka ng bagong pabango para sa royal family, nag-hire kayo ng maraming assistant, at isa ako sa kanila. Kumuha nga ako ng ilang extra na tulong noon, para mamahala sa pagbili ng mga sangkap, kaya pala. Isa ka lang pala sa kanila, ibig sabihin, isang araw lang siya, nanatili sa studio ni Alice, tapos nagpanggap pa siyang special assistant ni Alice. Medyo sobra naman yata ang pagyayabang na iyon. Totoo. Hindi mo ako assistant, pero sa paggawa ng pabango. Hindi naman nakadepende sa sikat na pangalan o titulo, kahit wala akong pangalan. Ginamit ko ang sarili kong galing, para likhain ang Forest Maiden na ito, at nagustuhan naman ito ng lahat. Tama ang sinabi ni Binibining Suchen. Ang pagsisinungaling mo na special assistant kita, papalampasin ko na iyon, pero may nag-report sa akin na ang Forest Maiden ay ninakaw mo lang mula sa pinaghirapan ng iba. Paano mo ito ipapaliwanag? Ninakaw lang. Totoo ba iyan? Sa ganito kalaking kompetisyon, nagawa niya iyon. Binibining Alice, kahit ikaw pa ang reyna ng pabango. Hindi mo dapat basta-basta binibintangan ng ibang tao. Sinasabi mong nagnakaw ako. May ebidensya ka ba? Siyempre. Pakitingnan ang malaking screen. Totoo nga. Totoo pala ang lahat. Talagang nagnanakaw siya. Ibig sabihin, ninakaw nga ni Suchen. Ang resulta ng pananaliksik ng iba. Bilis, kunan niyo ng litrato. Siguradong headline ito bukas. Noong una, sinabi ni Suchen na assistant siya ni Alice. Ngayon naman, ninakaw niya ang gawa ng iba. Muntik na tayong maloko ng babaeng ito. Miss Su, magbigay ka ng maayos na paliwanag. Kung hindi, kakanselahin namin ang iyong marka. Tama, kung napatunayan na ninakaw mo ang pananaliksik ng iba, ipapataw namin sa iyo ang habang buhay na ban sa kompetisyon. Anong nangyayari? Kaya ko itong ipaliwanag. Peke ang video na iyan. Siya. Baka pati siya ay peke rin. Hindi niya magawang ipakita ang tunay niyang mukha, ibig sabihin lang niyan, hindi talaga siya si Alice. Sinasadya niyang manggulo sa perfume competition na ito, para hindi ako manalo ng kampyonato. Gusto niyang sirain ang dangal ng Go Group. Oo nga. Paano mo mapapatunayan na ikaw nga si Miss Alice? Sino ba ang hindi nakakaalam na si Alice ay napaka-low profile? Hindi siya kailanman dumadalaw sa mga ganitong event. Imposibleng siya si Alice. Kung ikaw nga si Alice, siguradong matatawagan mo ang assistant mo, di ba? Maliban na lang kung mapapapunta mo rito ang assistant mong si Lin Xia. Kung hindi, nagpapanggap ka lang bilang si Miss Alice para guluhin ang kompetisyong ito. Sige. Walang problema. Paumanhin, ang numerong tinatawagan nyo ay kasalukuyang may kausap. Mangyaring tumawag muli mamaya. Huwag ka nang magpanggap. Isa ka lang babaeng hindi malaman kung saan nanggaling. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang si Miss Alice, at manggulo rito. Lumayas ka na rito. Oo nga. Ito ang pinakamalaking kompetisyon sa industriya ng pabango. Nang ahas kang sirain ito. Kaya mo bang panagutan ang magiging bunga nito? Ang nasa loob ba ng ulo mo ay utak? O bukol lang. Anong ibig mong sabihin? Kung ano ang sinabi ko, iyon ang ibig sabihin niyan. Nasa harap mo na ang katotohanan. Kung gagamitin mo lang ang utak mo, malalaman mo na ang totoo. Nagpaliwanag lang siya ng kaunti, naniwala ka na agad. Sige. Mga tauhan, kalad ka rin siya palabas. Bumaba ka na, bumaba ka na. Nakakahiya ka, ayusin mo ito. Masusunod, President Go. Bumaba ka na riyan bilis, bumaba ka. Huwag ka nang tumayo riyan, walang hiya. Miss Alice. Siya ay isang mahalagang panauhin ng Dingsheng Group, tingnan ko lang kung sino ang may lakas ng loob na saktan siya. Paumanhin, Miss Alice, pasensya na at nagulat kayo, ayos lang. Salamat sa pagpapatunay ng aking pagkakakilanlan. Nandito si Special Assistant yan. Ibig bang sabihin ay nandito rin ang misteryosong prinsipe ng makapangyarihang pamilya sa kabisera. Kilala ko ang katulong na siyan. Siya ang pangunahing sekretarya ng Dingsheng Group. Kung ganoon, siya nga ang tunay na Alice. Dahil siya ang totoong Alice. At isa ring mahalagang panauhin ng Dingsheng Group. Wala siyang dahilan para mambintang lang. Lalo na sa isang hamak na Suchen. Mukhang ang Forest Maiden na iyon ay hindi talaga produkto na gawa niya. Assistant yan. Ako si Gusi.
ang pansamantalang CEO ng Go Group. Tinawagan kita noong nakaraang mga araw. Siya ba talaga ang tunay na Miss Alice? Siyempre, hindi ako tulad mo na bulag ang mga mata at pati na rin ang puso. Kung ang Go Group ay mapupunta sa mga kamay mo, natatakot ako na baka ibenta ka na ng babaeng ito, at tinutulungan mo pa siyang bilangin ang pera. Dahil dito, ang Forest Maiden, ay hindi mo sariling likha, sa ngalan ng komite, napagpasyahan naming patawan ka ng habang buhay na ban sa kompetisyon. Miss Su, pakipaliwanag mo nga ng maigi, bakit mo ninakaw ang gawa ng iba, para lang makasali rito? Miss Su, kailangan naming marinig ang paliwanag mo. Mga tauhan, ilabas sila rito. Opo. Assistant yan, alis na. Lumayas na kayo rito, umalis na kayo riyan. Assistant yan. Salamat sa pagpunta rito para tulungan ako. Pasensya na sa abala, lahat ng ito ay utos ng aming CEO. Ang aming CEO ay umaasang magkakaroon ng pagkakataong makatrabaho kayo sa hinaharap. Siyempre, kahit anong kondisyon ay maaari ninyong hilingin. Pag-iisipan ko iyan ng mabuti. Inaasahan ko ang ating pagtutulungan. Tito. Bakit kayo nandito? Alam kong mahilig ka sa pabango. Ang ganito kalaking kompetisyon, siguradong hindi mo ito palalampasin. Naparito lang para sumubok ng swerte. Sakay na sa kotse. Asi. Ang babaeng iyon, parang si Chingwan. Sabi ko na nga ba, nakikipaglandian siya sa ibang lalaki sa labas. Ayaw mo pang maniwala, kaya pala hindi natin siya nakita sa kompetisyon. Nandito pala siya at nakikipagkita ng palihim sa iba. Titingnan ko lang kung sino ang lalaking iyon. Kakamit ko lang matutong magluto ng ilang putahe. Ipagluluto kita mamayang gabi. Tingin ko, ako ang gusto mong kainin. Tito, bilisan niyo ang pagmamaneho. Bakit? Takot kang mahuli. Siyempre naman, kapag nalaman niya ito, at nakarating kay Lolo Go, lagot na tayo. Wala akong pakialam. Para tulungan kita. May kapalit dapat. Anong kapalit? Samahan mo ako ngayong gabi. Jing Shen. Sinasamantala mo ang sitwasyon. Hi. Sige, pumapayag na ako. Tutal, ilang beses na rin naman tayong natulog ng magkasama, hindi na ako lugi. Sabi mo patitikiman mo ako ng luto mo. Bago mo matikman ang luto ko. Gusto ko munang matikman ang tamis mo. Ilang araw tayong hindi nagkita, hindi mo ba ako na-miss? May kailangan ka ba? Nasaan ka ngayon? Nakita lang kita kanina, sumakay ka sa kotse ng isang hindi kilalang lalaki. Ano ba talagang ginagawa mo? Bakit ang garalgal ng boses mo? Lintek na Shu Qingwan na yan. Naglakas loob siyang magtaksil at humanap ng ibang lalaki. Gusi. Hindi ba't hindi mo naman gusto si Shu Qingwan? Sabi mo boring siya at walang alam sa romansa. Bakit nung nalaman mong pinagtataksilan ka niya, galit na galit ka? Gusto mo na ba siya? Paano ko naman siya magugustuhan? Pasensya na. Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. Mangyaring muling tumawag mamaya. Gusi. May sugat ako. Pwede mo ba akong ihatid sa ospital? Ipinahiya mo ang Go Group ngayong araw. Ang maliit na sugat na yan, tiisin mo yan. Liz. Shu Qingwan. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Pagsisihan mo ito.
Hello, Kuya Hu. Tulungan mo akong turuan ng leksyon ng isang babae. Su Chen, hindi ka makagawa ng sarili mong pabango, kaya ninakaw mo ang gawa ni Xu Qingwan. Talagang kinalagkad mo ang dangal ng kumpanya. Ipinahiya mo kami. Oo nga. Dahil sa iyo, bumagsak ang presyo ng stock sa pinakamababang antas. Napakalaki ng lugi ng kumpanya. Paano mo babayaran ang lahat ng ito? Tama na, tama na. Nagdesisyon na ako. Tatanggalin ko na si Su Chen sa lahat ng kanyang posisyon. Sa tingin ko, hindi lang dapat tanggalin si Su Chen sa pwesto. Dapat siyang maglabas ng pahayag na ang pagnanakaw ng proyekto ay sarili niyang kagagawan at walang kinalaman ng kumpanya rito. At kailangan din niyang managot sa lahat ng pinsalang idinulot niya sa kumpanya. Sang-ayon ako. Sige na, pwede bang mag-isip na lang tayo kung paano isasalba ang lugi ng kumpanya? Iminumungkahi kong kontaken si Alice at pilitin si Su Chen na humingi ng tapat na paumanhin sa kanya. Umaasa akong papayag siyang maging endorser ng ating mga produkto. Sa ganitong paraan, mababawi natin ang lahat ng nawala sa ating grupo. Ang lahat ng lugi ng Gu Group, sa tingin ko, magandang ideya yan. Pero sino ang nararapat na kumausap sa kanya? Direktor Shu. Balita ko ay magkakilala kayo ni Alice. Para sa ikabubuti ng Gu Group, pwede mo ba siyang kontaken? Salamat sa inyong tiwala. Kakausapin ko si MS. Alice, para maibalik agad sa ayos ang kumpanya. Xu Qingwan. Ang kahihiyan at sakit na dinanas ko ngayon. Ipaparanas ko sa iyo ng 10 beses ang higit pa riyan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May dugo ka. Dali, kailangang pumunta na tayo sa ospital. Huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Kaya lang, habang nililinis ang sugat, maaaring medyo masakit ito. Tiisin mo lang ng kaunti, ha? Masakit ba talaga? Ganito, para hindi na masakit. Tapos na pong bendaan ang sugat. Doktor. Medyo malubha ang sugat ko at mahirap kumilos. Hindi ba dapat kumuha tayo ng caregiver? Hindi na kailangan. Kailangan po talaga. Ang sugat mo na ito, bawal mabasa ng tubig. Magiging problema kapag na-infect ito. Kaya lang, kulang kami sa mga caregiver dito sa ospital. Mukhang nasugatan ka dahil sa akin. Ako na lang ang mag-aalaga sa iyo. Salamat, nakakaabala pa ako sa iyo. Imbestigahan mong mabuti ang nangyari kagabi. Gusto kong mabulok siya sa kulungan. Opo. Subuan mo ako. Gusto ko, subuan mo ako gamit ang bibig mo. Mapait ang gamot, di ba? Kapag ikaw ang nagsubo, hindi na ito mapait. Ganyan na ang kalagayan mo, nagagawa mo pang magbiro. Nga pala. Salamat sa pagliligtas sa akin ngayong araw. Sa totoo lang, 7 taon na ang nakalilipas. Iniligtas mo na rin ako. 7 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ako ng aksidente sa kotse noon. Tinulungan mo akong tumawag ng ambulansya. Ikaw pala ang kuya na iyon. Hello, 110 ba ito? May aksidente sa kanto ng Lianhua Street. Magpadala po kayo agad ng ambulansya rito. Ako si Xu Qingwan. Gising na. Hindi pa magaling ang sugat mo.
Pero miss na kita. Guzong. Si Suchen ang pumontak kay Kuya Ho. Sabi niya, kapag naitomba si Miss Shu, bibigyan niya ito ng 500,000. Ipadala ang mga ebidensya sa presinto. Opo. Kamakailan, tila madalas makipag-ugnayan si Woting sa mga lokal na grupo. Masyadong malapit ang ugnayan nila. Bantayan mo siyang maigi. Naiintindihan ko po. Gusi, iligtas mo ako. Hinahanap na ako ng mga pulis kahit saan. Tulungan mo ako. Bitawan mo ako. Tinatawagan kita pero hindi mo sinasagot. Nag-text ako pero wala kang reply. Gusi, ayokong makulong. Basta iligtas mo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Gusi. Wala kang hiyang hayop ka. Lolo, makinig po kayo sa paliwanag ko. Ako. Lolo Go, kailangan niyo akong tulungan. Dati pa, ang taong mahal ni Gusi ay ako lang talaga. Kailangang protektahan ako ng pamilya Go. Suchen, anong pinagsasabi mong kalokohan? Bakit, matapos mo akong sipinggan, wala ka ng balak managot? Anong ginagawa ninyong dalawa riyan na nakatunganga lang? Ilabas niyo na siya agad. Lolo, makinig po kayo sa akin. Shu Qingwan, ang galing mo talaga. Nagawa mo pang magdala ng kalaguyo sa loob ng bahay. Suchen, tito ko iyan. Ano naman kung tito mo siya? Hindi naman yun hadlang para makipaglandian si Shu Qingwan sa kanya. Nababaliw ka na ba? Paalisin mo na siya rito agad. Gusi, hayop ka. Ipinagkatiwala ko sa iyo si Qingwan. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa kanya. Nagkamali ako. Qingwan. Patawarin mo ako kahit isang beses lang, please. Magsimula tayong muli. Isang beses. Ang dami mo ng pinalit na babae. Kasya na yata para sa isang football team. Wala kang kwentang tao. Tingnan mo, bubugbugin talaga kita ngayon. Lolo, ingatan niyo po ang kalusugan niyo. Mag-ingat po kayo, baka sumama ang pakiramdam niyo sa galit. Iya. Patawarin mo si Lolo sa mga nangyari. Nagdesisyon na si Lolo na kanselahin ang kasal niyo. At sa lahat ng negosyo ng Gu Group. Maaari ka nang makilahok. Simula ngayon, ituturing na kitang sarili kong apo. Salamat po, Lolo. Kapag nakapasok na ako sa core department ng Gu Group, may imbestigahan ko na ang katotohanan noon. Jing Shen, papasok ka na sa kumpanya bukas. Hindi ko pwedeng hayaan ang pamilya Gu sa kamay ng mga taong walang kwenta. Lolo, ako po, Liz. Ma. Inom ng inom. Wala ka nang alam gawin kundi uminom. Hindi ba sinabi ko na sa iyo, kahit gaano ka pakalikot sa labas, dapat ayusin mo muna ang mga kalat mo. Umabot na ang gulo kay Lolo. Ngayon, wala na ang kasal nyo. Pati si Gu Jingshen, nakapasok na rin sa Gu Group. Ma. Alam kong may paraan ka. Tulungan mo naman ako. Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay na para sa iyo. Kahit sino, huwag nilang asahang maaagaw iyon sa iyo. Si Mr. Wu ba ito? Tungkol sa pakikipagtulungan na inalok mo noon. Pumapayag na ako. Ito ang mga dokumento ng Gu Group. Noong panahon ng labanan sa monopolya ng pabango, lahat ng impormasyon, imbestigahan mong mabuti, naiintindihan ko. Ate Qingwan, kamakailan ay may isang dayuhan, isang tycoon sa pabango na ang pangalan ay Woting. Ilang beses na siyang nagpapadala ng tao para imbestigahan ka. Ngayong ginagamit mo ang pagkakakilanlan ni Alice. Bilang kinatawan ng Gu Group, lilipad na siya ng diretso rito sa Shanghai. Ibig mong sabihin, ako ang pakay niya. Ang pinakapaborito niyang kolektahin sa buong buhay niya ay pabango. Sabi pa niya, ikaw daw sa buong mundo. Ang pinaka-orihinal at mahalagang pabango na dapat makolekta. Mag-ingat ka. Sige, naintindihan ko. Mr. Wu, ito po ang anak ko, si Gusi. Inaasahan ko ang inyong patnubay sa hinaharap. Ginoong Wu, sabi mo sa telepono ay pag-uusapan natin ang pakikipagtulungan. Pag-usapan natin ang mga detalye. Ginoong Wu. Ang Gu Group, ang dahilan kung bakit ito naging ganito kalaki ngayon, ay dahil pinangunahan mo ang 4 na malalaking pamilya noon, upang monopolyahin at paghati-hatian. Ang mga ari-arian ng pamilya Shu, ang hari ng pabango. Ang asawa ko ay nahatulan ng kulong, ngunit ang sarili kong anak na si Gusi, ay napatalsik pa sa Gu Group. Basta't kaya mo, tulungan kaming bawiin ang Gu Group.
Handa akong ibigay ang kalahati ng shares ng kumpanya. Lahat iyon ay mapupunta sa iyo. Pito sa akin, 3 sa iyo, pag-iisipan ko. Ginoong Wu, parang hindi naman yata makatarungan iyan. Asi. Huwag kang bastos. Ginoong Wu, ang negosyong ito ay nakadepende sa pag-uusap. Paano kung 6 sa inyo at 4 sa amin? Deal. Nabalitaan ko kamakailan na si Alice ay ang endorser ng inyong group. Gusto ko siyang imbitahan sa isang hapunan. Kaya nyo ba itong ayusin? Asi. Ako na ang mag-aayos nito. Dapat nating siguraduhin na masisiyahan si Ginoong Wu. Basta't susunod kayo. Hahayaan ko kayong hawakan ang group. Presidente Gu. Nakita ko sina Wen Ziyu at Gu Si, na personal na naghatid kay Wu Ting palabas ng bar. Sina Wen Ziyu at Gu Si. Opo. Mukhang napakalapit ng ugnayan nila. Pero hindi ako nang ahas na lumapit. Presidente Gu, ano po ang dapat nating gawin susunod? Ginoong Wu, bakit napatawag ka? Nandito ako sa Shanghai. Gusto kitang imbitahan sa isang hapunan. Hindi ko alam kung pagbibigyan mo ako. Bisita ka, kaya ako ang tatalaya. Ako na ang mag-aayos. Sige. Oras na. Para ihagis ang pain. Ate Chingwan, naimbestigahan ko na ang mga impormasyong ibinigay mo. Ang utak sa likod ng pagwasak sa pamilya Shu noon ay si Wu Ting. Sige. Alam ko na. Shu Chingwan, may nakilala akong bago kamakailan. Isang tycoon sa industriya ng pabango, si Ginoong Wu Ting. Gusto niyang imbitahan si Binibining Alice sa isang hapunan. Ikaw na ang baalang mag-ayos nito. Sige, ako na ang mag-aayos. Binibining Alice, isang malaking karangalan ngayon, na maimbitahan kang kumain. Binibining Alice, ipakikilala kita. Ito ang aking kasosyo. Ang CEO ng Dingsheng Group, si Ginoong Gu Jingshen. Kumusta po, Ginoong Gu? Binibining Alice, magkakilala ba kayo? Nagkita na kami sa huling perfume competition. Anong pagkakataon nga naman? Totoo iyan, Ginoong Gu. Hindi ko akalain na magkikita tayong muli. Dahil magkakilala naman pala kayong dalawa, iiwan ko muna kayo para makapag-usap. Sasagutin ko lang ang tawag na ito. Ginoong Gu Jingshen, ano bang ibig mong sabihin dito? Ang hilig mo rin pala sa laro. Naka-cosplay ka pa ngayong araw. Binibining Alice. Hindi ka lang pala sexy, marunong ka ring magpakyut. Ginoong Gu Jingshen, pakiusap, matuto kang rumispeto. Hindi ba't palaban ka naman? Akala mo ba hindi kita makikilala dahil lang sa maskarang iyan? Alam mo ba kung gaano kadelikado si Wu Ting? Bakit ka sama-sama sa kanya? Ikaw. Huwag na huwag mong hahayaang malaman niya, ang tunay mong pagkatao, alam ko. Kung hindi lang dahil sa matalas mong mga mata, hindi ako basta-basta mabubuko. Huwag kang maglamang sa akin. Ginoong Gu Jingshen, mayroon akong alok na negosyo na siguradong kikita tayo. Hindi ko alam kung interesado ka. Sige, makikinig ako. Alam mo naman siguro, na ang pandaigdigang kompetisyon sa pabango ay kasalukuyang ginaganap sa Shanghai. Ang industriya ng pabango sa Shanghai ay nasa rurok na ng tagumpay. Kung magagawa nating magsanib puwersa, at maglabas ng bilyon-bilyong pondo, makokontrol natin ang buong Shanghai, maging ang buong merkado ng pabango sa bansa. Napakalaki ng pondong kailangan. Sigurado ba ito? Syempre naman. Huwag mong kakalimutan ng pamilya Shu, ang mga hari ng pabango noon, na pinaghati-hatian hanggang sa wala nang natira kahit buto.
At nauwi sa trahedya ang lahat. Walang problema sa pondo. Kung ganoon, ipinapaubaya ko na sa iyo ang lahat, Wu Ting. Walang problema. Ginoong Gu Jingshen, umaasa ako sa ating maayos na pagtutulungan. Kaya pala sa loob ng maraming taon, ay palihim mo ring iniimbestigahan si Wu Ting. Oo. Noong mahatulan ng kuya ko ng habang buhay na pagkabilanggo, at nang mapahamak ang mga magulang mo, maraming negosyante ng pabango ang nadamay. Alam kong may utak sa likod ng lahat ng ito. Kaya nagpunta ako sa ibang bansa para mag-imbestiga. Nakakaantig naman iyan. Buksan mo at tingnan. Ano ito? Gusto ni Wu Ting na gamitin ang pondo ng Dingsheng Group para monopolisahin ang buong industriya ng pabango. Kaya naman, ang lahat ng ari-arian ko ay inilipat ko na sa pangalan mo. Mahal. Totoo ba na ang lahat ng ari-arian mo ay ibinigay mo na sa akin? Simula ngayong araw, wala na akong kahit isang kasing. Aasa na lang ako sa pag-aaruga mo. Kung ganoon, ngayong gabi, gusto mo bang magdiwang tayo? Sa paraang gusto mo. Sa paraang gusto ko. Ngayong araw. Ako ay sa iyo lang. Ginoong Gu, maayos na tumatakbo ang ating plano. Nang malaman ni Wu Ting na isinangla mo ang Dingsheng Group, nagsimula na siyang ilipat ang lahat ng kanyang pondo para ay invest sa labanang ito para sa monopolyo. Napakabuti. Ipagpatuloy ang pagmamanman sa kanila. Tungkol naman kay Wen Ziyu at sa batang Panginoon na si Gusi. Inilabas na nila ang lahat ng kanilang ari-arian at palihim pa nilang ibinebenta ang kanilang mga shares sa Gu Group. Bilhin ninyong muli ang mga shares na nasa kamay nila. Opo. Boss Wu, nalaman na namin ang lahat. Ang sinasabing labanan sa monopolyo ng merkado ay isa lamang palang patibong laban sa inyo. Matagal nang inilipat ni Boss Gu ang lahat ng kanyang ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Xu Qingwan. Ang Dingsheng Group ay isa na lamang bakanteng kumpanya. Gu Jingshen. Niloko mo ako. At isa pa, si Xu Qingwan pala ang alis na matagal mo nang hinahanap. Lahat kayo niloloko ako. Sige. Ang cash na ginamit ninyo bilang collateral sa inyong mga ari-arian ay paso na ang taning. Ang mga pangunahing bangko ay naghahabol na ngayon ng bayad. Bukod pa doon, ipinasara na rin ng lupon ng inspeksyon ang lahat ng ating mga ari-arian. Natatakot ako. Magsalita ka. Ang lahat ng ari-arian ninyo ay na-freeze na. Mukhang tapos na tayo. Nag-ayos na kami ng helikopter para sunduin kayo. Pinakahuli na ang bukang liwayway para makaalis ng Shanghai. Bago umalis, may kukunin muna akong isang mamahaling koleksyon. Nailathala na ba ang aking itineraryo? Ate Qingwan, nailathala na ito ayon sa iyong utos. Pero hindi ba masyadong mapanganib ang ginagawa mo? Para sa mga taong tulad ni Wu Ting, ang pagpain sa ahas para lumabas sa lungga ang pinakamabisang paraan. Binibining Alice. Sumama ka sa amin. Kapag nagtangka kang gumawa ng gulo, tatawag talaga ako ng pulis. Kung susunod ka ng maayos sa sasakyan ngayon, magiging maayos ang lahat. Pero kung hindi ka makikinig, huwag mo akong sisihin kung hindi ako maging maginoo sa iyo. Saklolo. Siya ang pinaka-perpektong koleksyon sa buong mundo.
Bakit ka nagiging napakabastos sa kanya? Ginoong Wu, pagkukulang ko po ito. Binibining Alice, huwag kang matakot. Nagkita tayong muli, ano ba talaga ang balak mo? Basta't sumama ka sa akin, kahit anong kondisyon ay ibibigay ko sa iyo. Umalis ka sa harap ko. Sa madaling salita, ayaw mo talagang sumama sa akin. Pumapatay ka at nagnanakaw. Ginagamit mo ang puwersa ng underworld para ay monopolyo ang merkado. Noon, ikaw ang nagpahamak sa aking ama, dahilan para mabaon siya sa bilyon-bilyong utang, at napilitang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali, Alice. Xu Qingwen. Ikaw pala ang anak ng pamilya Xu, ang hari ng mga pabango. Tama ka. Mamatay man ako. Hinding-hindi ako sasama sa iyo. Masyadong matigas ang iyong loob. Mas lalo kang lumalaban, mas lalo akong nasisiyahan. Lumabas kayong lahat at magbantay sa labas. Huwag ninyong hahayaang may makapasok kahit sino. Opo. Anong gagawin mo? Lumayo ka sa akin. Huwag kang matakot. Magiging malumanay ako. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Maliit ko na sinta. Ako ito. Ako ito. Tito. Ligtas na, wala nang panganib. Tito. Sa wakas, dumating ka rin. Ayos na ang lahat. Maliit ko na sinta. Uuwi na tayo. I report ito sa pulis. Opo. Pagkatapos nating kumain, sasamahan kita para sa check-up. Huwag kang mag-alala sa akin. Magaling na ang mga sugat ko. Pangalawa kong anak. Anong ibig sabihin nito? Pa. Gaya ng nakikita nyo. Mahal ko si Qingwen. Lapastangan ka. Pamangkin mo siya sa turing. Paano mo siya nagagawang pagsamantalahan ng ganyan? Magsalita ka. Kailan mo pa? Pinaplano ang bagay na ito. Qingwen. Kung pinilit ka ng lalaking ito, talagang bubugbugin ko siya, lolo. Wala kaming nararamdaman para sa isa't isa ni Gusi. Ang taong mahal ko noon pa man ay si Jing Shen. Lolo, kung hindi po kayo papayag na magsama kami, ako. Qingwen. Patawarin mo si Lolo. Gusi. Hindi ka niya deserve. Ikaw na bata ka. Dahil mahal na mahal mo ang batang si Qingwen. Pangako mo sa akin. Sa buong buhay mo, huwag mo siyang aapiin. Kundi, hindi kita mapapatawad. Bakit nakatunganga ka pa riyan? Ayaw mo bang panag-utan ito? Siyempre gusto ko. Qingwen. Mula nang unang beses kitang makita, mahal na kita. Kahit anong laro, ayos lang ba? Maliit na sinta, sa wakas ay nahanap na kita. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Ibibigay ko sa iyo. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo.
Kaya sa loob ng maraming taon, iniimbestigahan mo rin pala si Woting. Gusto ni Woting na gamitin ang pondo ng Dingsheng Group para monopolyahin ang buong industriya ng pabango. Kaya inilipat ko ang lahat ng ari-arian ko sa ilalim ng pangalan mo. Maliit ko na sinta. Maliit ko na sinta, ako ito. Tito, sa wakas ay dumating ka na. Payag ako. Napakabuti.